Hey guys, welcome dito sa ating channel. Today mawi-witness natin yung live stream ng mga miners, no? May system din silang ginagamit para sa Bitcoin halving event and eto na nga yung mapapanood natin. Nakikita nyo dyan guys yung blinking na parang color yellow sa may gitna, no? Kapag lumipat na yan doon sa line ng mga color blues na blocks, no? Yan na yung tinatawag nating Bitcoin halving. Ibig sabihin nangyari na siya, no? So, eto na nga guys, pinapanood na natin. And to be honest, hindi ko rin alam kung ano talaga yung magiging kinalabasan nitong Bitcoin halving, no? Kasi siguro 4 years ago, wala pa akong kaalam-alam pagdating sa crypto. Hindi ko pa rin alam kung ano itong Bitcoin halving, no? Siguro mga panahong yun, nasa stock market pa ako. So, I'm quite excited sa mangyayaring Bitcoin halving event, no? Kasi nga, bago ito para sa akin, no? Ayun na nga guys, mawi-witness natin ito. And let's see no kung anong magiging effect nito sa mundo ng cryptocurrency. Tataas ba yung presyo ni Bitcoin? Tataas ba yung presyo ng mga altcoins? And kung ano-ano pa. Pero based sa history ni Bitcoin guys, kung pagmamasdan mo yung mga naunang halving, first halving, second halving, third halving. Ayun na guys, lumipat na yung block dun sa kabila and official na ngang nagsimula ang Bitcoin halving event, no? So, silipin natin yung ating chart. Okay. So, ayan. Wala masyadong ganap. Kung mapapansin nyo guys, pula pa rin yung ating candle dito. So, balikan natin yung sinasabi ko kanina, no? Kung babalikan mo kasi yung history ni Bitcoin mula sa first halving, second halving, third halving, hindi naman agad-agad na umakyat yung presyo ng mga coins, no? It took us 1 year or it took us more than a year, no? Minsan umabot pa nga ng 500 days bago natin nakita yung tuktok or yung peak ng market during that time, no? So, I'm not expecting anything dito sa Bitcoin halving, no? Hindi ko na-expect na tataas agad yung presyo. But one thing is for sure, tataas ang presyo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, no? Hindi man this week or hindi man this month, pero I'm sure na tataas yung presyo. And kung mapapansin nyo nga yung candle natin dito, ano, pula pa rin yung candle natin. Tapos kung sisilipin mo naman guys, ayan, kung sisilipin mo naman yung volume natin, walang ganap, no? Wala ring ganap. Napaka-plain, napakababa. Walang ganap. So, pagkakataon nito for us na mag-invest pa kay Bitcoin, no? Kasi nga tulad ng sinabi ko, hindi yan tataas agad-agad. Maybe aabutin ng isang taon, maybe aabutin ng isang buwan, or maybe aabutan ng more than 1 year pa, no? Bago natin makita yung pag-akyat, no? So, hindi pa huli para sa atin. Hay, salamat. Kasi I'm really worrying, guys. Nasabi ko, paano na lang kung biglang umakyat yung presyo, tapos hindi ako makasabay. Eh di, wala. Kasi nga, wala pa tayong pera. Pero I'm glad na ganito yung sitwasyon, no? I'm glad na medyo mabagal yung naging effect. To be honest, mababa pa nga, bumababa pa yung value ng Bitcoin, no? I'm glad na nagiging ganito yung takbo kasi, yeah, pwede pa tayong mag-invest kasi mura pa ngayon si Bitcoin. And dahil sa rumors of war, no, hindi natin alam kung ano magiging takbo. Maybe bababa pa yung value ni Bitcoin sa mga susunod na araw, no? Pagmasdan na lang natin yan. Let's say na mabasag pa ni Bitcoin itong 60,000 levels, guys. Itong mga levels na ito. Kapag mas bumaba pa dyan si Bitcoin, asahan nyo na lang na aabot pa tayo hanggang dito sa mga areas na to. Hanggang dito. Alright? 52,000 levels. Okay? So, kung susumahin natin mula sa presyo ni Bitcoin, let's say, papunta dito kasi wala na tayong makitang next solid support guys sa mga areas na to, no? Either 52,000 levels or eto na lang, no? So, kung aabot man ng 52,000 levels, bababa sa Bitcoin ng around 17%. Kung bababa dito sa mga areas na ito, bababa lang sa Bitcoin at around 10%, no? So, ganun natin tinitingnan. And hindi tayo nadidisappoint dyan guys, no? Kasi nga, pagkakataon natin yan na mag-invest, pagkakataon natin yan na mag-ipon ng pera, pagkakataon natin yan mag-imbak, no? Kasi nga, sooner or later, no, aakyat at aakyat yung investment natin dito kay Bitcoin and to other altcoins, no? So, yun na.
nangyari na ang Bitcoin halving. Congratulations sa lahat. And eto na ang simula ng pagbabago. Char, may pagbabago ba talaga? May pagbabago lang kung marunong tayong mag-imbak. May pagbabago lang kung marunong tayong mag-invest. No? Pero kung wala lang, kung hinayaan lang natin yung mga ganitong klase ng pagkakataon, baka wala tayong pagbabagong makita. So, yun. Congratulations and happy Bitcoin halving. Bye-bye.